Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito, butot balat na, huling habilin at ang mga banta. So, ito na nga po yung sinasabi nila, si dating Pangulong Duterte raw po, parang saranggola na, butot balat. No? Sinabi rin naman yan ng asawa niya, di ba? Ni Zimmerman tsaka ni Sarah, na payatot na nga si Digong. Maski na ba nung nandito sa Pilipinas yan pagmula nung makababa sa pwesto, papayat na siya ng papayat si Digong. Pero ngayon daw po, mas pumayat ng pumayat pa. No. Pero, ang napansin ko po dito, alam niyo ho, kung sa totoo lang kung ako, kahit nasabing astig-astig ka pa, tatay mo na, babae ka, ganon. Di ba? Alam mo, kahit pa paano, ano ka talaga dyan sa situation. Pero nakita ko kay Sarah, cool na cool pang nakikipagtsikahan dun sa mga supporters nila. Ano to sabi nga ni Tina, nakakaumay ang pa-victim drama ng mga Duterte. Why? Because the emotion is not consistent. 'Di ba? Hindi consistent tignan nyo hey, where are ito? Natin lang mo, bigay na siya ng kanyang mga huling pamili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung pumatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipakremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung magastos And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. Alam niyo, nung buhay ang tatay ko, pinag-uusapan namin, nakwento ko nga sa inyo nun, parang siguro 2 buwan bago yun mamatay. Because lagi nagmalinaw pa mata nun, nagbabasa pa ng Bible yun, nagko-construction pa yan dito sa bahay. Malakas talaga si Papa Arid sub 80. Noong mga 83 na siya, isang beses na napansin ko, gumaralgal yung boses niya. Tapos yung gunting sa yero, may ginupit siyang yero, nakalas yung mga joints ng daliri niya na maga. Ngayon, nalaman ko yun dahil marunong naman akong maghilot niya, gawa ng naglalaro ko ng judo, normal sa amin, part ng training, ang remedyohan yung mga bali-bali, yung mga na-dislocate, ganon. So naayos ko na ganon-ganon niya lahat. Pero yung boses niya talaga. Sabi ko, no yun pa, matanda ka na. Sabi niya, kalabaho lang ang tumatanda. Pala ko dati, pero mukhang malapit na akong magadan. Ibig sabihin, malapit na akong mamatay, sabi niya. Ngayon, nangingilid na yung luha ko noon Alam ko anytime mawawala ng tatay ko Talagang, pero dito kay Sarah, kahit nga yung maalala ko, naiiyak ako Oo. Pero kay Sarah, pero parang ano lang, di ba? Parang casual lang na parang baliwala lang. Na gano'n na yung situation ng tatay niya. Ang tanong, totoo ba? Di ba? At saka, nakuha pa nilang pag-usapan ng ganyan lang. Sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung mapigil mo na i-cremate ka. Sabi ko, hiling na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion na yun. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingida at papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Ako, nagalit na. Hoy, Marcos Jr., magdasal ka na tumaba uli si Tatay Digong. Pag tumaba yan, masama yun. Sabi si Pulong pala nagsabi na butot balat na ang tatay niya. Yun. Sabi naman nga nila, diba, na okay naman ang tatay, lalo si Elizabeth, okay naman daw si Digong. Tapos ito nga nakikipagbiruan pa kay Sarah. Pero kinonfirm din naman ni Sarah yan na
Ganun nga, pumayat nga. Ito, sabi niya, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, di ba, blah, blah, blah. Yan, ipakremate na lang. And then, eto naman pong si Harry Roque yung nagwawala kanina. Then ito Robin, sabi niya, kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin niyo ba hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa Pilipinas? Well, so tignan natin kung magkakagulo. Kasi nung nakaraan, pagka ginalaw niyo mga Duterte, magkakaroon ng civil war. Na-impeach si Sara, 'di ba? Nasaan yung ano ba yun, yung FGF ba yun ni yung guerrilla group ni Commander Dado. So, ni Commander General Dado, 'di ba? Pupunta raw sa PNP, lilusubin yung Kamkrame. Nak ng potsa, kailan? Sa Pasko? 'Di ba? Million daw, 48 million daw sila. Membership. Tapos nagbabawas nagbabawas pa raw sila ng mga members kasi napasukan daw ng mga Marcos. May espiya daw. Oh my God. Tingnan natin kung magkakagulo talaga. Kasi alam ko nung pinagbanta-banta nila yan, talagang scary. Di ba? Pero nung nangyaring na-impeach si Sara, wala lang. Sinubukan nilang mag-people power, pero ang nangyari, kinailangan nilang gumastos. Tapos binudol pa ng mga vloggers yung mga tao na hinakot nila from Baseco. Dinala dyan sa EDSA Shrine. Tapos tumagal ng ilang araw doon, pinagkakitaan ng mga vloggers. Nung naaresto si Duterte, walang libo-libo, hindi na po milyon, libo-libong mga Pilipinong sumugod. Pero mo, mahigit 10 oras yun. Diba? Walang sumugod sa Villamor Air Base. Naaresto ng mga alas 10 yata ng umaga, alas 11 ng gabi inilipad, wala man lang nakalusob. FGF, wala man lamang nakalusob sa Villamor Air Base para itakas, para agawin si Duterte. Mas matindi yun. Ngayon, kung mamatay naman si Duterte, ano na yan matanda na yan, natural, expected na yan. Lalo't sinasabi na nga nila, marami ng sakit, sickly. Sa lahat naman ng marami ng sakit, maraming malapit ng yung kinakawayan na ng lupa, yan naman yung napakabastos ang bunganga, napakawalang hiya ng bunganga. Diba? Kung mambastos sa presidente, grabe. Kala mo, daig pa yung nakadroga Hamunin pa yung ICC. Diba? Kinarma siya sa ginawa niyang pagmumura sa Diyos. Tawagin mo ba ng mga PI tapos tawagin niyang idiot? O di, diba? Siya ngayon na yung nagmumukhang tanga doon sa loob ng kulungan. Mag-isa. Sa banyagang lugar para sa isang portrayal ay makabayan. Tapos nandun sa banyagang lugar, siya nakakulong. Malala pa ang inabot niya sa inabot ni Joma Sison. Si Joma Sison malaya doon sa the Netherlands. Siya nakakulong. Di ba? Ito naman si Robin, well, tignan natin. Ang ever loyal nila sa mga Duterte. Ito po kasi yung drama dyan mga kababayan Hindi ho ba merong merong resolution nga na inano si Robin Padilla. Pinirmahan na nga nila yan Sabi diyan, Go de la Rosa back resolution on ex-President Duterte's repatriation. Yan ang isinusulong ni Robin Padilla na i-file niya nung bago pa magsara yung 19th Congress, pero nakasini-adjourn na ang Senado. Kaya po na-reject yan. Diba? Tapos dun sa priority niya na 10 panukalang batas hindi kasali ang Duterte. Yung tawag ko dyan is bring him home bill o resolution. Wala. Diba? Yan ho yun. May drama ho kasi. Na gusto nilang mangyari masuportahan ng taong bayan. Kaya dinadaan nila sa ganyang klaseng mga pagdadrama. Diba si Roque? Kung nung una kayo ay nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis sa Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Sino kayang Pilipino yun? Isa lang?
Sino kayo mga Pilipino maghuhuramentado? Di ba? Eh yung mga taga Davao, ilan lang yun? Oh, kahit sumugod rito yung mga yun eh. Sakit ng katawan ang hahanapin, ang aabutin nila. 'Di ba? Para silang yung grupo ng tadtad nung araw. Na nabaril lang mga rubber bullets. 'Di ba? Panahon din ni Marcos yun, ang tatay ni PBBM doon sa may Buendia. Nako, Harry Roque. Instigator ito ng ng pagre-rebelde sa gobyerno eh. Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa Pilipino. Nag-insinuate si Harry, sabay biglang bawi. Pero hindi ko imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Mali kayo. Ang totoo, pag may nangyari kay Duterte sa Dahig, yari ito. Bakit? Wala na silang mapapasyalan doon. 'Di ba? Hindi na sila magkakatipon-tipon doon. O baka biglang anytime kapag inaresto na, kapag na-deny na siya sa kanyang asylum, nako, bigla na siyang hulihin. Inaasahan lang naman ni Roque doon yung yung i-cover siya ng mga Pilipino eh. Kaya palaging nandun sa mga grupo-grupo na yan ng mga kababayan natin. Kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng Dahig si Tatay Abogado yan pero nagtatanga-tangahan kasi nagdi-DS. Kidnap. Saan ka nakakitang kidnap? Tignan nyo kidnap, ang tawag nila doon sa nangyari. Kidnapper ang gobyerno, kidnapper ang ICC. Pero sinasabi rin po nila ni Harry Roque, ayaw niyang umuwi ng Pilipinas kasi hindi siya naniniwala sa hustisya dito. Di ba? Pero gustong-gusto niyang umuwi rito si dating Pangulong Duterte para daw dito mabigyan ng hustisya. Dito panagutan yung kanyang mga kasalanang ibinibintang sa kanya. Anak ng putya. Pag kay Duterte may hustisya, pag kay Harry Roque wala. Ba't hindi consistent si Harry Roque sa claim niya, di ba? Ang maliwanag lang nito sa sinasabi ni Harry Roque ay para hindi na po talaga si Digong makabalik pa dyan sa ICC. Yun lang yung maliwanag doon. Saan ka nakakita kidnapper ang tawag. Nag-file sila ng interim release, right? Nag-file sila ng interim release. Ano nakalagay doon? Nangangako sila na kapag kinailangan ng korte na pabalikin si FPRRD sa ICC para sa hearing, ay babalik siya doon. Saan ka nakakitang nakalaya na biktima ng kidnapping na babalik, nangakong babalik sa kidnapper? Walang iya. Kidnapper ang putya. Kami nga ni Tina, kidnapping as defined by the DDS, surrendering a person with full media coverage and press releases. Yan ang kidnapping sa kanila. Yung pagtatago kayo ni Harry Roque, ano kayang tawag niya ron? Tawag nila doon. Voluntary kidnap. Baka sabi ni Roque, ako na lang po mag-isa rito, patay na po ang Tatay Digong. Ako po ay nandito sa Dahig dahil ako pinag-voluntary kidnap. Binolunteer ko yung sarili ko na makidnap kaysa ako pa'y dalhin nila rito kung saan ano. Ay nako, itong mga DDS na ito. Kidnapping pa rin eh. Digong, pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating. Bangungot yan sa inyong lahat. Mukhang siya yung nakalagay. Sila nga yung nakalagay sa situation binabangungot eh. Diba? Isang bangungot na situation kinalalagyan nila. Dating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Wow. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Nagwawala na si Harry Roque. And what can you expect of Filipino Dr. Jekyll and Hyde? Masyari ka kasi wala ka ng makublian, DDS. Pag namatay si Digong, hindi tanga ang Pilipinas. Yan, booking na ang kalokohan.
Tama, booking nga eh, di ba? Yan ang sinasamantala nila dyan na na meron siyang mapagkukublian ng mga kababayan natin, mga sumusuporta kay Digong. Sobrang OA no? Tapos Robin Padilla sabay banat din. Yun lang naman para lang maisulong nila yung kanyang resolution na repatriation para kay Duterte. Parang gago naman ang gobyerno natin, 'di ba? Ginastosan ng pagkalaki-laking halaga. Tapos pauuwiin lang dito, gagastusan naman natin. Tapos pagka nakauwi dito, sasabihin na naman nila, humanda kayo kapag ka namatayan dito sa Pilipinas. Napakapangit na mga ospital natin dito. Bulok ang ating healthcare system. Mabuti pa sa ibang bansa. Mas safe nga ron eh. Kapag may nangyari sa kanya, madali siyang madadala. 'Di ba? Mas maganda yung medical facilities nila doon sa Dahig. Kumpara advance doon kumpara sa Pilipinas. Dito, baka mamaya yung driver ng ambulansya ihatid siya sa pinakamalayong ospital. Sabihin na naman ninyo, nabayaran po yung driver ng ambulansya. Hamakin nyo, hinatid ang Tatay Digong sa pinakamalayong ospital? Saan ka nakakita ng ganon? Ay, nako. Sabi ni Tatay Gulong, wag mo nang gamitin ang taong bayan, Harimaw. Sabihin mo na lang taong DDS o Pinoy na pro-China. Taong bayan ang hahataw kay Roque, ano? Ay, nako, Harry Roque. Naka-imbierna ka. Okay, Davao lang yung iyak. Which is normal naman, di ba? Yung sympathy talaga nila. Pero hindi naman solid ang mga taga Davao sa kanya. Siyempre malulungkot sila, taga nilang mayor yan eh, di ba? Tapos naging presidente pa, kahit paano proud sila dyan. Kaya lang ang problema, mga pinagagawa ni Duterte. And they're also aware naman, tanggap lang kasi nila yung kanyang pinagagawa. Ang problema, yung mga biktima niya, hindi tanggap yung ginawa niya. Di pinananagot tuloy siya.